Sa video ito ituturo ko sa inyo ang step-by-step process kung paano mag-register sa eGovPH. Kaya tara, samahan nyo at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa Google Play Store natin at i-download lang natin ang eGovPH. So bali ganito po yung logo niya, then i-install na natin yan. At pagkatapos kung na-install nyo na, pwede nyo na pong i-click itong open. At may makikita tayong allow eGovPH to send notifications. So nasa sa inyo na po yan kung i-allow ninyo or don't allow. At dito i-click lang natin itong sign up. At pagkatapos dito kailangan nyo maglagay ng first name, middle name at last name ninyo. Then kung may suffix kayo kailangan nyo ilagay, kung meron junior, senior, the third, the fourth, ilagay nyo na lang po. Pero kung wala, wag nyo na pong galawin yan. At para naman sa mga walang middle name, pwede nyo pong i-click itong box katabi ng no middle name para ma-checkan. Pero kung kumpleto naman yung pangalan ninyo, meron namang middle name, huwag nyo na pong galawin yan. At pagkatapos dito naman sa baba, maglagay kayo ng email address. So make sure yung email address niyo active at nabubuksan po yung ilalagay niyo dito kasi magsasend po sila ng email doon. So i-double check nyo pong maigi yung mga information na nilagay ninyo at kung okay na at wala namang problema, i-click nyo na lang po itong create new account. At pagkatapos kung may makikita kayong ganito, the email has already been taken. So ibig sabihin yan, nagamit na po yung email address, so palitan nyo na lang po ng bagong email address at mag-proceed na po kayo. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa paglalagay ng code na nandun sa inyong email address kasi nag-send daw sila ng 6-digit na code doon. So, ganito po yung email na matatanggap ninyo at nandito po yung code. So, itong code na ito 254763. So, ito yung ilalagay ninyo dito. So, make sure guys within 5 minutes nalagay nyo na po yung code na na-receive ninyo kasi mag-expire po yan. So, wag nyong i-close din itong eGovPH na application ninyo. So kung nalagay nyo na, makakaproceed na po kaagad kayo dito. At mapupunta na tayo sa paglalagay ng mobile number. So make sure yung mobile number na ilalagay ninyo active at nakaka-receive ng text at dapat nasa inyo pa rin po yung mobile number na ilalagay nyo dito. So kung okay na, i-click nyo na po itong next. At mapupunta na tayo sa paglalagay ng OTP. So nag-send po sila ng one-time PIN sa inyong cellphone number na nilagay. So bali ganito po yung text na marireceive ninyo at yung OTP na makikita ninyo ilagay nyo lang po dito. At pagkatapos niyan makaka-proceed na po kayo at mapupunta na kayo sa paglalagay ng 6-digit na PIN para sa inyong pag-login. So kahit ano lang na PIN yung ilagay ninyo basta matatandaan nyo po. So kung okay na at nakalagay na kayo, i-click nyo na lang po itong next. At pagkatapos mapupunta na tayo sa pag-re-enter ng PIN na nilagay natin. At kung okay na, i-click na lang natin itong next na nandito sa baba. And then antay-antay nyo na lang maglo-loading yun ng kaunti, then mapupunta na tayo dito. So may makikita tayong congratulations, you have successfully created your account. So ibig sabihin yan, pwede na kayo mag-login sa inyong eGovPH na account. Pero hindi pa tayo tapos kasi hindi pa fully verified yung account natin. So kailangan natin i-verify yan, i-click muna natin itong verify now. At pagkatapos pupunta na tayo sa fill up ng personal information. By the way guys, kung meron kayong national ID, pwede nyo pong i-click itong QR para scan nyo na lang diretso. At dito sa baba, i-double check nyo na lang po yung first name, middle name at last name ninyo. Kung may suffix, ilagay nyo na lang po. Then dito naman tayo sa paglalagay ng birth date. So dito, i-double check nyo kung tama yung birth date na nilagay ninyo. At yung email address na nilagay ninyo, automatic na po yan na nandyan. So dito pumili kayo kung male ba kayo or female. Then kung okay na, i-click nyo na po itong next. And then mapupunta na tayo sa paglalagay ng current address. So kayo nang bahala, unahin nyo yung country, tapos state and province, city and municipality, tapos yung barangay. So dapat magkasunod po yan. Then dito sa baba, kayo bahalang maglagay ng house number, building number, street name. So kung ano lang yung meron sa address niyo, yun lang po yung ilalagay ninyo. Tapos itong address line to, optional lang po yan. Pwedeng maglagay, pwede rin pong hindi. Tapos yung postal code, optional lang din po yan.
pwede kayong maglagay, pwede rin pong hindi. At kung okay na, pwede nyo na pong i-click itong next. At pagkatapos mapupunta na tayo sa pag-review ng mga information na nilagay natin. So kung okay na lahat at wala namang problema, i-click na lang po natin itong next. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa paglalagay ng perma. So, i-double check nyo pong maigi na tama yung perma ninyo kasi pag check ninyo sa digital copy ng inyong mga valid IDs, yun po yung perma na makikita ninyo. So, kagaya ng national ID, sa actual wala po yung perma. Pero sa digital copy ng inyong national ID, may perma na po kayong makikita kung lalagyan nyo ng perma dito. So, kung ano yung perma dito, yun po yung makikita ninyo doon. So, i-double check nyo pong maigi guys kung tama or mali pa yung pagperma ninyo, pwede nyo i-click muna itong clear. Pero kung okay na yung perma na nilagay ninyo, pwede nyo na pong i-click itong continue na nasa taas. At pagkatapos kung okay na, pwede nyo na pong i-click itong confirm. And then mapupunta na tayo sa pag-take ng live selfie. So dapat wala daw kayong mga sombrero, mga salamin, kahit anong harang or mga palamuti sa mukha, dapat wala po yan. At dapat walang filter yung camera ninyo, then dapat nasa maliwanag kayong area. At kung ready na kayo sa pag-take ng live selfie, i-click nyo na lang po itong tap to launch camera. At pagkatapos may makikita kayong ganito, allow eGovPH to access photos and videos. So, dapat guys, i-click nyo itong allow limited access or allow all. Basta wag nyo lang i-click talaga itong don't allow kasi hindi po kayo makakaproceed kung don't allow yung i-click ninyo. So, dapat allow limited access or allow all. At pagkatapos dito, ipasok nyo na lang po yung buong mukha ninyo sa bilog. So, may nakalagay naman na instruction dito sa taas, look at the camera. Then pagkatapos may makikita kayong ganito, blink your eyes. So, sundan nyo na lang po kung ano nakasulat dito, move your head to the right, move your head to the left. At keep and still your head in the front of the camera. So, sundan nyo na lang po kung ano nakasulat dito sa taas. Kung okay na, may makikita kayong ganito, preparing to capture in 3, 2, 1. So, dapat pag-focus talaga kayo sa camera. And then makikita nyo na po yung picture dito. Kung hindi kayo masyadong happy sa picture, pwede nyo namang i-click itong retake photo. Pero kung okay na happy naman kayo, click nyo itong yes, I'm happy. And then may makikita tayong ganito. Congratulations, you have successfully upgraded your account. So ibig sabihin yan, fully verified na po yung eGovPH account natin. So punta tayo dito sa homepage niya. So dito marami kayong pwedeng magagawa guys. Nandito yung mga NGS, LGU, jobs, tourism. So, isi-isahin natin yan balang araw. Ituturo ko yan, gagawan ko yan ng video. Pwede nyo rin pong makita yung mga valid IDs or digital copy ng mga valid IDs ninyo kagaya ng National ID, OWA card, PhilHealth ID at ang digital copy ng driver's license. Pwede nyo rin pong makita dito at para sa mga senior citizen, makikita nyo rin po dito yung senior citizen digital ID ninyo. So, ituturo ko yan isa-isa the next day. So, mas maganda talaga i-register nyo yung eGovPH ninyo at dapat i-fully verify ninyo para marami kayong pwedeng gawin dito.